Mga kababayan, mga kapatid, mga kasambayanan, kamakailan po lamang ay nagsagawa ng mga kontrobersyal na pagpapahayag si Bongbong Marcos Jr. No? Una, ito pong pahayag niya na kapag nagkaroon ng aktwal na armadong sigalot at tunggalian, ang bansang China at Taiwan, kung saan po ay mangingialam at mag-intervene ang Estados Unidos sa ganitong kalagayan, mapipilitan din daw po na tumulong at makialam ang bansang Pilipinas. Kung ito po ay totoo at hindi niya binabawi dahil kumalat po ito sa mga social media, nakakapagtaka kung bakit lantaran po ang paghahamon ngayon ni Bongbong Marcos Jr. ng kanyang pagtapang-tapangan na sumali sa sigalot at digmaang magaganap sa pagitan ng dalawang bansang hindi naman dapat natin pinapakialaman from the very first place, mga kababayan, sapagkat ang China at Taiwan na konflikto po ay may malalim na historical na pinaghuhugutan at pinagmumulan, sapagkat sa totoo lang po, ang Taiwan o Formosa ay naging probinsya po talaga yan ng China sa anumang anggulo ng kasaysayan titingnan. Diyan po kasi ang naging atrasan nang matalo po ang Kuomintang, the nationalist Kuomintang, na pinamumunuan noon nila Chiang Kai-shek sa panahon po ng National Liberation War na inilunsad po ng Communist Party of China sa pamumuno nila Mao Zedong. Pagkatapos po ng World War II, nagtuloy-tuloy po ang digmaang ito sa pagitan ng dalawang pwersang magkatunggali, ang People's Liberation Army of China na pinamumunuan ng Chinese Communist Party sa pamumuno noon ni Chairman Mao Zedong at ang nationalist Kuomintang na nasa poder at kapangyarihan na noon ay pinamumunuan naman ni General Chiang Kai-shek. Nang matalo po noong 1948 or 49 ang nationalist Kuomintang at ang buong puwersa ng Kuomintang, naging atrasan po nila ay ang Formosa, the island province of Formosa. At ito po ay naging bahagi ng parang exit plan sa grupo ni Chiang Kai-shek sa panahon ng kaguluhan noon na nagtagumpay ang People's Liberation Army at ang Chinese Communist Party of China over the Kuomintang group. So may malalim po na pinaghuhugutan ang sigalot at tunggalian sa mga pananaw at paninindigan ng bansang China at ng bansang Taiwan. In fact, we do not call, even at the United Nations, ay nangingibabaw po ang patakaran na One China policy. Ang Taiwan po ay parang self-governing body, isang special body, but not as a nation, not as an independent country. Ganyan po ang pagtrato ng United Nations. Kaya wala po tayong Philippine Embassy sa Taiwan at iba pang mga bansa. Ang atin pong itinatayo o binubuo sa Taiwan ay ang MECO, Manila Economic and Cultural Office. MECO. No, hindi po MECOS. Iba po yung MECOS, mga kababayan. So because out of respect at ang ating pagtalima sa itinatakdang patakaran na napagkasunduan sa United Nations na dapat mayroon lamang isang China na bansa, kaya po ang tawag sa Taiwan ay isang self-governing body na umiiral, na hindi naman po exclusive and officially kinikilala as a separate nation or as an independent country. So, bakit po kailangan magpahayag ni Ginoong Marcos Jr. nitong abrasive, mapangkiskis at mapanghamon na pahayag kung saan sinasabi niya, at dahil wala po naman itong clarificatory na denial mula sa palasyo ng Malacanang, it appears na totoo na sinabi ni Marcos na ang kanyang paninindigan ay makikialam din tayo kapag nagkaroon ng sigalot
at ng armadong tunggalian ang Taiwan at ang China, kung saan sigurado po tayo na pakikialaman ito ng Estados Unidos. Napakadelikado po ito, ang pahayag na ito. Kaya, bibigyan po natin yan ng punto de vista dito po sa ating balita at talakayan. Okay. Pangalawa, nagpahayag din ngayong araw na ito si Bongbong Marcos Jr. Bagamat kanyang itinatanggi na hindi siya involved daw sa kunwari ay mga maniobra ng kanyang pinsan at mga alipores at mga tauhan nito hinggil sa impeachment attacks laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit hindi napigilan ni Bongbong Marcos Jr. na magpahayag ngayon ng kanyang involvement na talaga sa impeachment complaints na ito para wasakin ang pangalawang Pangulo sa pamamagitan ng weaponization of the impeachment mechanism. Ano po ang binabanggit ni Bongbong Marcos Jr.? Ang sabi po niya, let me make it very very clear, no? Ganon pong words na ginamit niya, no? Let me make it very very clear that the Supreme Court did not rule on the wrongdoings or no wrongdoings pertaining to the accusations against the Vice President. Kundi procedural lang daw po ito. Hindi. Mali. It's beyond procedural. It's about constitutional. Hindi lang po yan procedural and substantial due process, no? Siguro, binulungan siya na magpahayag ka ng statement, no? Sa makatuwid, mga kababayan, kung ganun po ang tuno ang ipinahayag ni Marcos Jr., instead na reconciliatory, instead na unifying, instead na pangpakalma, ay nagbibigay po siya ng double alarm signal na gusto niyang ipagpapatuloy pa rin ang paghabol at ang pagmaniobra na talagang latiguhin si Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment mechanism. Sapagkat ang tuno niya, hindi pa siya kontento doon sa naging hatol ng Korte Suprema, no? Kulukoy talaga ito si Marcos, no? Ito po ay nuknukan ng sinungaling, tarantado pa. Alam niyo po ba, mga kababayan, na mayroon po sila na nagkaroon ng pananagutan sa taong bayan na nagkakahalaga ng humigit kumulang 203 billion pesos na mga utang sa buwis sa kanilang estate taxes. At ito po ay nagkaroon sila ng kaso. At ito ay nagkaroon na ng final and executory decision sa Korte Suprema. Sinisingil po ng gobyerno mismo ang pamilya Marcos kung saan si Bongbong Marcos ang state administrator ng 203 billion pesos with final and executory decision coming from the Supreme Court. And yet, ngayon magkokomentaryo itong bugok at tarantado na si Marcos Jr. dito sa desisyon ng Korte Suprema as if may alam siya at as if may pakialam talaga siya. Lumalabas tuloy na ginagamit talaga niya itong mga ginagawa ng kanyang pinsan at ng mga aliporis nitong bayaran na mga political operators and mercenaries kagaya po nila Hontiveros, Trillanes, De Lima at mga kasabwat nila na mga Dilawan at Pinklawan Zumbis, mga hilaw na komunista at pati na rin po ang mga urban operatives ng Communist Terrorist Group na CPP, NPA, NDF. Nagsama-sama po ito sila Marcos at sila Romualdez. At ngayon, hindi po nakapagpigil itong si Bongbong Marcos Jr. at kanyang sinasabi na dapat ipagpapatuloy pa without declaring that kind of direct statement, but the implications ng kanyang sinasabi malinaw na hindi pa tapos para kay Marcos Jr. itong maniobra para sa impeachment complaints na ito. Pag-usapan na rin po natin yan sapagkat inilantad na rin mismo ni Marcos Jr. ang kanyang mabalahibong kamay na siya talaga ang may kagustuhan din. Hindi lang po ang kanyang pinsan na si Martin Tambaloslos ang gustong mapatanggal si Sara Duterte bilang pangalawang pangulo, di bali ng
tapakan nila at bastusin upang mabaliwala ang mandato ng mga Pilipino, mga 32 milyon na mga mamamayang Pilipino na bumoto bilang pangalawang Pangulo si Sara Duterte. Ayan. At ang pangatlo po, ano po ang implikasyon nitong dalawang ipinahayag ni Ginoong Marcos na mga very controversial na mga pagpapahayag ng isang Pangulo ng bansa sa gitna ng kaguluhang pangpolitika instead na kanyang pakalmahin ang kalagayan ng matinding bangayan sa politika at pakalmahin na rin po ang iba pang sektor na gustong sumakay upang patindihin pa at palagablabin ang kaguluhang politika ay mas lalo pang binuhusan ni Marcos Jr. ng gasolina instead na patayin po ang sunog at alingasngas nitong mga bangayang pangpolitika na ito. Okay, let's start. Dito po tayo sa napakadelikado at wala sa katinuan na naging pahayag ni Marcos Jr. na makikialam ang bansang Pilipinas. Ayon sa kanya, siya lang, hindi po dapat pumapayag ang taong bayan dyan. Sapagkat una sa lahat, wala po tayong anumang ugnayan o pakialam direkta sa kung anuman po ang namamagitang sigalot at bangayan at mga banggaan sa makasaysayang pinag-uugatan ng China-Taiwan conflict na ito. Therefore, wala tayong karapatang makisawsaw dito. Yan ang problema kung ang presidente bilang chief architect of foreign policy ay sobrang sipsip sa kanyang amo na Estados Unidos kahit hindi kailangan ang ganong mga pagpapahayag ay kanya pa rin pong ginagawa. Napakadelikado po ito sapagkat nag-uupat at nag-iimbita po ng digma-digmaan at gira-girahan itong irresponsable na mga pahayag ni Ginoong Bongbong Marcos na magbibigay daw ng kinakailangang kooperasyon at suporta kung kinakailangan ang bansang Pilipinas sakali man pong magkaroon ng armadong sigalot at tunggalian ang bansang China at ang Taiwan. Wow! Napaka malinaw po na wala sa hustong hulog ng katinuan ng pag-iisip itong si Bongbong Marcos Jr. para maisipan niyang magiging sawsawero at magiging mang-uupat tayo ng digmaan instead na magpapakalma tayo ng kalagayan. Ipinapain po tayo at inilalagay ni Ginoong Marcos sa kalagayang magiging target na tayo ng China sakaling magkaroon nga ng tinatawag na shooting war between China and Taiwan. Hindi po malayo na ang mga missile system, ang mga barkong pangdigma, ang kagamitang pangdigma ng Amerika na kanilang gagamitin sa pangingialam sa sigalot at armadong tunggalian ng Taiwan at China sakali mang ito'y sumiklab, manggagaling po ang mga naturang nakaimbak na mga kagamitang pangbomba, mga impapawid na mga gagamiting mga missile at ano pa mang kagamitan at teknolohiyang pangmilitar na naka-predisposition and forward deployment na po sa pamamagitan ng EDCA na atin pong pinapatupad sa ngayon. Kaya kung ako po ang bansang China, sa ganyang mga ipinapahayag ni Ginoong Marcos ay naghahanda na po ang China na tayo ay sasalakayin kagaya po ng nangyari sa pagitan ng armado na tunggalian at naging full-scale war sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Dadanak po ang maraming dugo at mawawala po at magkakaroon ng malaganap na kamatayan ang ating mga kababayan sakaling mangyari itong tapang-tapangan at bulok na style ni Marcos na magdigma-digmaan laban sa China. Wala tayong dapat gawing pangingialam. Instead, dapat tayo ay facilitator at tayo ay advocate ng kapayapaan. Bakit ngayon
biglang naging tagapagtambol ng mga digmaang panawagan ang gobyerno ni Marcos. Raylene Adaro Abergas and Joy Gardner and Ramon Ramas. Nakakabahala po mga kababayan itong ginagawa ni Bongbong Marcos Jr. sakaling hindi po tayo magkaroon ng paninindigang tuligsain at ipanawagan na dapat itigil po ang itong very inflammatory, nakakapaglagablab na mga pahayag ni Ginoong Marcos na para bagang ibinabala niya at isinasalang sa front line of war ang ating bansa kapag nangyari po ang aktwal na armadong tunggalian sa pagitan ng Taiwan at ng China. Magkano po ang kabayaran nito kay Marcos? Ano po ang ipinagpalit nito? Kung bakit ganito na lamang ang pagmamadali ni Marcos na dalhin ang digmaan papunta sa ating bakuran at tayo po ay magiging soon to be the new frontier of the second front of war theater sa pagitan ng China at ng Taiwan with the US intervention in the region. Tayo po ang magiging pangalawang teatro ng digmaan kapag nangyari po ito. At sino po ang isa sa mga line of target ng China na bibigwasan nila kapag nagkaroon po ng pagbubukas at pagsiklab ng second frontier of the war theater in the Pacific area sa pagitan ng China at Taiwan, at ang nagpa-prop up at nakikialam at bumubuhos ng panunulsol para sa digmaang ito ay ang Estados Unidos. Yan ang tanong po. Ano ang naging kabayaran para sa kay Marcos kung bakit niya itinutulak na ang bansang Pilipinas ay maging plataporma ng paglulunsad ng digmaang pangingialam ng Amerika laban sa China gamit ang proxy war issue between Taiwan and China. Okay, no? Mga kababayan, kailangan po magkaroon ng maagang pagbubuo ng tinatawag na anti-war efforts. Kailangan pong tumindig tayo sapagkat kung hindi po natin mapipigilan ang digma-digmaan at tapang-tapangan na diskarte ni Ginoong Marcos dito sa kanyang mga pahayag na ito na sobrang sumisipsip sa interes ng Estados Unidos na magkaroon ng mga calculated or pocket and calibrated na mga antas ng armadong tunggalian sa paligid ng rehiyon ng Indo-Pasipiko para po magkaroon ng buhay na business opportunity ang kanilang war and military industrial complex. Ang Pilipinas po ay pumapayag na tayo ay maisakripisyo bilang flashpoint. Dito po magkakaroon ng decisibong aksyon ang China at mga kaalyado niya laban sa Estados Unidos kapag sakali pong tutuhanin ng Amerika ang pangingialam na ito, gagamitin niya at nagpapagamit na nga si Ginoong Marcos hinggil sa propagandang ito. As if kayang-kaya ng Pilipinas makipagsabayan laban sa China. Hindi tayo aabot ng 1 linggo. Patay na po at walop ang mahigit 10 milyong Pilipino sa Luzon kapag binumba po ito ng mga armas na pangbomba at pangdigma ng China. We're talking about the third largest military in the world. And we're talking the second or even now co-equal with the United States in terms of economic power, itong China. Number 3 sa pagdating ng military and defense capability, samantalang almost tie ang Amerika at Estados Unidos pagdating po sa economic power. And then ang Pilipinas ay makikihalo sa sigalot na hindi naman dapat nating pakialaman. My goodness. So dapat po mga kababayan ay magsalita at manindigan ang taong bayan. Dapat po nating palakasin ang mamamayan ayaw sa digmaan, mamamayan ayaw sa diktadura, at mamamayan ayaw sa bulok na gobyerno na ang patakaran dahil hindi niya masolusyonan ang malaganap na kagutuman, kahirapan, kawalan ng trabaho
at pagkalugmok ng buong ekonomiya ay papasok siya sa digma-digmaan. Shout out naman ka Eric from Ilocos Sur. Sabi ni Edgar Lasaga. Ayan, nag-greet na kita Edgar. So maganda po na tinalakay natin ito sapagkat bago pa sumiklab ang aktwal na digmaan, kailangan na pong magkaroon ng kontradigmaan na panawagan ang sambayanang Pilipino. Once the war will start, the damage will be irreversible. Nakita po natin yan ang nangyari sa mga bansang pinakialaman ng Amerika. Durog na durog ang kanilang ekonomiya, wasak ang kanilang lipunan, at halos hindi pa nakakabangon. Look what happened to Iraq 20 years after na pinakialaman ng Amerika at wala naman palang weapons of mass destruction. Ibinagsak nila ang gobyerno ni Saddam Hussein at ngayon po hindi pa nakakabangon ang bansang Iraq. Matapos po ang pagkalugmok nila sa digmaan noong Gulf War Part 2. Number 2, mga kababayan, anong nangyari sa Afghanistan? Iniwan din po sila na nakahanging sa ere at ang masaklap pa naging makapangyarihan pa ng todo at nasa gobyerno pa nila ngayon ang Taliban Group, mga kababayan. At ang malala pa, iniwan po ng Estados Unidos ang bilyon-bilyon na dolyares na worth ng mga kagamitang pangdigma na ngayon ay hawak na ng Taliban Group. Di po ba? Kaya hindi po nag-i-stabilize ang Afghanistan. Wasak pa rin po ang Afghanistan. Syria, yan din pong ginawa ng Amerika. At ang pati po sa maraming mga pinagdaanan ng digmaan noon, ang Amerika po ay tagapagwasak ng mga malayang bansa na kanyang ginagamit at binubulid sa digmaang hindi naman direktang interes ng mga bansang ito, kagaya ng gustong gawin ngayon ni Marcos Jr. Alejandro Fermano alias Yob Boy. Good evening ka Eric. God bless. Maraming salamat Comrade Boy. No? Maraming salamat at nakasama ko po ito sa grupo ng anak bayan dati, si Brother Boy. At ang kanyang pamangkin po ay na-recruit yan ni Raul Manuel sa UP Miagao at namatay bilang NPA fighter gamit po ang organisasyon ng Kabataan Party at ng Anak Bayan and then ng League of Filipino Students. Si Malvin Cruz, no? Itinuturo na recruiter nito ay si Raul Manuel ng Kabataan Party. Namatay po ito sa Miagao, I think 3 years ago. Yeah, or 4 years ago. Mga kababayan, nararapat po na tuligsain at ipanawagan natin na bawiin at itigil na ni Marcos ang kanyang tapang-tapangan at digma-digmaan na mga paninindigan at mga pahayag na nagkakaroon lamang po ng lalong paglagablab ng mas masidhing tunggalian at pagkawala ng linya ng komunikasyon for diplomatic channel of resolution of differences among countries, especially between the Philippines and China and Taiwan. Dapat diplomasya pa rin po ang ating hinahanap. Hindi itong pagtatapang-tapangan. Hindi natin kakayanin yung China. Isang linggo lang durog na tayo. And hindi po nasa interes ng Amerika na sila ang aktwal na maglulunsad ng digmaan. We are being pushed to become a robot, a proxy, a slave, a weapon, and an instrument of intervention of America in this part of the world. At yan ay napakadelikadong itinataya at ibinubulid ni Bongbong Marcos Jr. ang ating buong bansa sa pagiging bahagi ng circle of war and theater of armed conflict sakali pong hindi mapigilan ang ganitong mga irresponsable at kontra sa interes ng sambayan ng Pilipino na mga pahayag ni Marcos Jr. na nagpasisidhi lalo pa sa sitwasyon ng tunggalian at mga bangayan ng iilang bansa kasama ang Pilipinas dito sa Indo-Pasifiko na rehiyon. Ayan. Pangalawa, puntahan po natin ito ang binabanggit kanina ni Marcos Jr. na nagbigay siya ng sarili niyang pananaw, no? Na ang
epekto at implikasyon ay parang sinasabi niya, hindi pa ito tapos sapagkat hindi po na-establish ang guilt or no guilt ni Sara Duterte. Hindi po daw sinabi ng Korte Suprema na walang sala o may sala si Sara Duterte. Tama! Sapagkat hindi po yun ang tinitingnan ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema po ay dapat tumingin sa balangkas ng constitutional framework at constitutional basis. Kung tama at sinunod ang nakasaad sa saligang batas at sa kaakibat ng mga probisyon ng saligang batas in terms of impeachment mechanism. Hindi po gawain ng Korte Suprema na i-determine ang guilt or no guilt ni Sara Duterte. Doon po yon gagawin sa impeachment trial, sa impeachment court na magmumula sa Senado. At hindi po yon pwedeng mangyari kung ipipilit ng grupo ni Marcos at Romualdez ang iligal na mga proseso. Sapagkat haharangan po yan ng konstitusyonal na mga usapin at kapag yan po ay na-elevate na into the question of constitutional issue, walang ibang may kapangyarihan po dyan ay ang Korte Suprema. And so therefore, the Supreme Court does not and cannot and will not decide on the merits of the case, but rather on the clear observance of the framework of the Constitution in undertaking the impeachment proceedings. Mahirap bang intindihin yon? Nagkomentaryo na lang siya, hindi pa tugma sa tamang pananaw. It is never the work and it will never be part of the Supreme Court process of coming up with a decision ang tungkol sa guilty or not guilty si Sara Duterte. Doon po yun sa impeachment court. But you cannot proceed to having an impeachment court and having an impeachment trial upang magkaroon ng objective and clear na pag-trial kung tama o hindi ang ginawa ni Sara Duterte batay sa akusasyon. Hindi po makaproceed yan kung bogus ang impeachment complaint. Kung bogus at invalid ang proseso. At kung ito ay lantarang lumalabag sa malinaw na mga balangkas ng saligang batas. Yan kung bakit nagsagawa ng desisyon ang Korte Suprema. G. Takadaw Padasas, Hi Ka Eric, Consuelo Tagaro, Nel Lin, ayan, madami na kayo ha, Gemma De Leon Pahara, ang dami nang nanonood sa Facebook Live na rin natin, kawawa ang Pinas, lugmok na, Diday Luces, Ipipanya Group, mula sa Dumalag, Capiz. Tiyahin ko po ito, asawa yan ni Ka Leo, ang aking uncle, kapatid ng nanay ko. Hi, Diday Jones. Salamat sa panonood. Maayong gabi ka, Eric, watching here from Japan. Mercedes Almais. So mga kababayan, malinaw na ngayon na hindi nakapagpigil si Marcos Jr. From the very start, involved po siya sa ginagawang maniobra sa Kongreso nila Martin Romualdez at ng mga tauhan nito na ginagamit ang pundo ng bayan, nanunuhol at nandaraya at sinutsugi, no? Kinakatay ang proseso. Kaya pinalagan ng Korte Suprema. Kaya pinalagan po ng Senado. Ngayon, nagsalita si Marcos, akala ng taong bayan, magsasalita siya upang i-address na ang problema ng laksa-laksa, malawakan at walang kahihiyang paggamit ng flood control project para kulimbatin at durubuhin ang kaban ng bayan. Hindi pala. Tungkol sa impeachment pa rin po ang kanyang komentaryo. Maliban pa doon, nagkomentaryo pa siya hinggil sa pagpapasidhi at pagpapasiklab ng tunggalian ng bansang China at ng Taiwan at ang pangingialam ng Amerika na sasabayan pa niya. Kulukoy. Tama, Tatang Bautista. Olivia Falconete. Kaya nabubulgar, no? Good evening ka, Eric. Palagi kang pag-ingatan ng Diyos. Sabi ni Heidi Ching. At like Dana po kami ka, Eric. Napuputol. Okay. Ang sound. Hi ka, Eric. Nakita po kita sa EDSA.
noong November 26, Mitos Ramos. Thank you po, Mitos. Dapat magpresidente si Sara Ka-Eric para talagang mawala na itong mga salot na NPA at mga party list nila. Tama po kayo na ginagamit yan, May Babe. Tayo ang kawawa sa ginagawang kagaguhan nila. Galit na si May Babe. Sir Eric, saludo gyud ko sa imo. Klaro yung imong paliwanag. Unta matapos na tong problemang nasod. Thank you po, sabi ni Amethyst Vicencio. Durango Violeta. True sir, buti na lang andyan po kayo sa nagpapahayag upang makita ang katotohanan. Mabuhay po kayo, Ka-Eric. Ang ganda ng paliwanag ni Ka-Eric. Thank you po, Rodolfo Nidoy. Maraming salamat. The president should be beyond politics when it comes to unifying the people. Pero hindi po yun ang ginagawa ni Ginoong Marcos. He is into dirty politics. He is into dirty political game. He is into political persecution and political demolition job. That is the reason that for the last 3 years po na umupo ang gobyernong Marcos na ito, the only achievement na kanyang maipakita is ang panunumbalik ng malawak at malaganap na pangungurakot sa kaban ng bayan. Courtesy ng kanilang mga iligal na paggamit ng pondo, paglulustay sa kaban ng bayan, illegal insertions sa loob ng budget, mga butal-butal na budget na pinapalusot, mga flood control project na ang nangongontrata ay mga kongresista at sila din, Cynthia de los Reyes. Napapanood ka namin dito sa bahay. Mga seniors po ang nakikinig sa inyo. Thank you po, Cynthia. Mercedes Almaiz, God will protect you, Ka-Eric. Rosel Española, tama, Ka-Eric, ang inyong pananaw. Thank you. Rolando Algar, Ka-Eric, buti hindi po kayo pinadampot at di pa kayo napapakasuhan ng Tuadcom. Malapit na po. Kaya malapit na namang mawala si Ka-Eric sa Pilipinas. Mga kababayan, ang linaw po ng paliwanag ni Ka-Eric. Jocelyn Piria, maraming salamat po. Kaya marapat po na makita natin that the all along, whatever the maneuvers, the schemes, yung paggamit ng pondo, yung bribery, at lahat po ng mga abuso sa pag-weaponize ng Kongreso, Quadcom, Tricom, among others, hindi po magagawa yan ni Martin Romualdez kung siya lang at hindi kinukonsente at pinapayagan ni Ginoong Marcos. Because they all benefit from the situation. Si Marcos ang kanyang asawa, then si Lucas Bersamin, na kanyang executive secretary, they need a weaponized Congress in order to execute political persecution and demolition job against their main political obstacle na hindi nila makokontrol ang poder at kapangyarihan kung hindi nila malulugmok ang Duterte political camp. And for that to happen, ay nagkaroon po ng malawakang sabwatan, grand conspiracy ang nagaganap. But the heart of the grand conspiracy, sabi ni Tatang Bautista, Ka-Eric, support kami sa iyo. Matalino po kayo. Hindi naman po, Tatang Bautista. Nakakapag-observe lang po si Ka-Eric batay sa karanasan. Ang punto de vista po natin, ang gera at digmaan, ang mapangwasak at mapanghati na impeachment, at ang kawalang direksyon upang lutasin ang pang-ekonomiya, kabuhayan at kalagayan ng bayan na nalulugmok cannot be attributed all to Martin Romualdez or to one single factor. It is a confluence, sama-samang nagbubuo ng ganitong kalagayan, at the center of it, si Marcos. Sapagkat he may appear weak, but the appearance of being weak does not eliminate yung katotohanan that Marcos is capable to do this kind of evil work. The evil may appear sometimes to be weak, but the danger of appearing to be weak cannot be undermined if it will manifest in actual action. Kaya sabi ni Professor Winnie Monsod, do not look what he says, but
look more to what he is doing. Huwag nating tingnan anong mga sinasabi niya. Kasi ang aktual na ginagawa niya, baliktad o baluktot sa kanyang mga pinagsasabi. Yan ang katotohanan why in the last 3 years that Marcos is president, ang ating buong bansa po ay nalugmok sa korupsyon, kawalang hustisya, kawalang damdamin na gobyerno, kawalang direksyon, at ang nagsuffer, ang naghihikahos at tinatamaan ang milyong-milyong ordinaryong mamamayan. Ang tanong, did we develop already a people power fatigue? Napapagod na ba ang taong bayan para manindigan, magsalita, kumilos ng sama-sama? O talagang tanggap na natin, we resigned to our fate? Did we become resigned as a people? Natanggapin natin ito ng kapalaran natin na pinaghaharian tayo ng walang katinoan na uri ng pamumuno sa gobyerno at nalulugmok ang ating buong bayan at halos wala namang ginagawang pagkilos o pagsasagawa ng sama-samang gawain sa pagmumulat at pagpapataas ng ating pagkilos ang mayoriya ng mamamayang Pilipino. That is a question now doon sa mga pumupuna at nagkakaroon ng observation. May pagbabago pa ba? Of course, ako naniwala po ako that having change and involving the people to do collective action, it will not happen overnight. But it will happen in due time. Kailangan po magkaroon ng tuloy-tuloy na pagmumulat. Kailangan po magkakaroon muli ng conscientization. Pagkakaroon po ng pag-angat ng kamalayan at pag-unawa ng mamamayan. At kung makita nila ito, there will be a level of collective awakening. Kolektibong pagkamulat ng mamamayan na magre-resulta po sa possibility ng sama-samang pagkilos equivalent to the direct exercise of their sovereign will. Yan po ang hinahanap at inaantay, I think, ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines at ng security sector for them to understand na hindi na pwedeng manatili sila na neutral at walang sasabihing pagsasalita sa ganitong kalapastanganan at malawak na pagtapak sa karapatan, kabutihan at kagalingan ng mamamayang Pilipino dahil lamang sa pagkagahaman nila Marcos at Romualdez sa poder at kapangyarihan. I believe na yan po habang nagsasalita tayo at nagsasagawa ng ganitong talakayan at mga balita, nakakaabot po ito sa mga mamamayang Pilipino. And nobody can predict kailan magaganap ang people power. Magaganap pa ba o hindi? Even myself, hindi ko po yan maipipredict. But one thing is sure, ang taong bayan po ay nagmamasid. Nakikialam na rin sila unti-unti at umaangat na rin po ang kanilang pagtingin that this is indeed an evil government presiding over the country right now. Pero kung sila ay kikilos na, hindi ko rin po may tatakda yan. But definitely, there is a cause and effect. Kapag may nagsasalita at may nagpapaliwanag, may sumasalo at may nakikinig, may epekto po ng pag-angat. Magkakaroon talaga po ng collective awakening at magkaroon din po ng sama-samang pagkilos sa takdang panahon. Maraming salamat mga kababayan at hindi kayo nagsasawa na manood, makinig, mag-like, mag-follow, mag-share ng mga live stream at Talakayang Bayan with Ka Eric. Tama na ang panlililang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey Ka Eric Celis at Attorney Marlon Busantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.